Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong panibagong impeachment complaint na inihain laban sa inyong Vice Presidenteng Sara Pusit Duterte. No, ito po another group, no, civic group, religious group, at kung ano-ano pang group, no? Ito ang ayaw ng China, yung groupings. So, nako, dumadami po, tinambakan po, no? Pinulbos po ng mga progresibong grupo at marami dito, mga religious group, ang inyong Vice Presidenting Pusit ng impeachment complaint. At ganun din po, ano po ang masasabi dito ng House Secretary General at ilang mga mambabatas, no? Ipapakita natin sa inyo ang isang quote card na ilang mga senador ninyo ang hindi pumapabor sa impeachment. So meaning, meron na silang bias. Nagsalita ang kanilang Senate President na kung maaari, wag magkomento, we have to follow the process. Pero itong mga senador natin talagang walang mga decorum. Mamaya makikita nyo kung sino-sino po yung mga senador na nagpahayag na. Una dyan si Bato, no, kung mapanood nyo yung isa nating video, siya ay nagpahayag na about that impeachment. Yung unang impeachment complaint na sinubmit nila Trillanes, De Lima, at in-endorse naman po ng Akbayan. At 17 po ang signatory doon sa first impeachment complaint para kay VP Pusit, no, na si Sara. Okay, so yan po, no, yan po iikot ang ating pagbibigay ng opinion, reaction at komento. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere, live streaming, and special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, dyan po sa mga frontliners, sa ating mga guro. At lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nakakasama, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes and their minions. So dito mga kababayan, meron po tayong ilang article, isasama na rin dito natin. Mukhang ano po mukhang meron na tong brasuhan na po ito, brasuhan na. Gumagalaw na po, no, ang mga iba't ibang mga grupo kasi napakahalaga at napaka-tense po nitong impeachment complaints. Kumbaga sabi nga nila, this is it, Pusit. Eto na to Talagang mga iba't ibang grupo, iba't ibang panig magbibigay ng reaction dito. Pero dapat itong mga mambabatas natin is for them to have a decorum na hanggat maaari, tulad nga po nung ulitin ko, advice ni Senate President Chis Escudero dun sa mga colleagues niya, as much possible, do not give anything that will hamper or anything about dito sa impeachment that will, no, ma-jeopardize. Kasi unang-una, alam nyo naman, ang daming senador dyan na maka-Duterte. Magbibigay sila ng mga kanilang mga dissenting opinion, yung mga tulad ng divisive, kasi ang investor, makikitang magulo ang ating bansa, economy natin, mag-focus tayo sa ating mga trabaho, why don't you just do your job? Follow what's on the rule of law, on the constitution. Di ba? Ayun lang po. Halatang halata naman sila. Ngayon, sa mga congressman, congresswoman, may nagsalita ba about that? Di ba? Siguro yung mga nagsalita, yung mga nag-endorse ng impeachment. But being, sabihin nyo ba, judgmental na o whatever? No. Clouded ba ang kanilang mga decision? I don't think so.
So, ang masakit lang dito, yung mga naaapektuhang mga kakampi ng inyong BP Pusit Duterte sa Senado. Ang dami po nila mga kababayan. No? Pero ito po, basahin natin mga kababayan, dito po sa GMA News Online, Sara Duterte slapped with new impeachment complaint. Ito na nga po, talagang sinundan. Talagang yung pinatotohanan ng mga makabayan black, no? Ang kanilang sinabi noon na by November, actually lagpas na nga, no? 4 days after ng November, sila po ay magsusulong ng impeachment case laban kay Pusit, no? Ako first time ko pong marinig ito na ang Vice Presidente ang gustong i-impeach. Ang alam ko presidente, no? Pero sa akin ding opinion, baka naman itong mga to gustong tanggalin ng BC at the end, baka gusto na rin lang tanggalin ang Pangulong Marcos. So, huwag kayong magkakamali. Ha? Kayong mga nandyan sa Makabayan Black, huwag kayong magkakamaling i-impeach ninyo ang aming Pangulong Marcos. May maghahalo ang balat sa tinalupan. Sumosobra na kayo. Diba? Ito po, another impeachment complaint was filed against Vice President Sara Duterte before the House of Representatives on Wednesday. More than 70. Wow! Ang dami! Ha? Yung una, sila de Lima, 17. Ito, 70. 70. From various sectors filed the second impeachment complaint against Duterte. The Office of the Secretary General received at 3:30 p.m. yesterday. The complaint was endorsed by House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, and Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Itong mga to, ito yung mga Makabayan Black, no? Ito yung mga party list. Yung sa kabila, yung una, party list din ang nag-endorse, si Danya, yung bagong-bagong congressman na Akbayan party list, no? Puro pong mga party list, no, ang nag-submit, mga kalaban ni Pusit. 'Di ba? Kung maalala nyo, sabi niya, I hate them. Oo, kasi inaalud po nila, sinasabi nila na with finality yan, na itong mga grupong ito ay mga left-leaning. Pag sinabi niyong left-leaning, may mga tie-up sa mga insurgents. May tie-up sa mga teroristang grupo, yung mga CPP, MPA, NDF. But, nandiyan pa rin sila. Hindi hinuhuli ng ating pamahalaan Dapat, nung panahon ni Duterte, kung may solidong ebidensya, ang pamahalaan ni Duterte noon, ay pinagdadampot na ito. Lalong-lalo na at gumawa sila ng anti-terrorism law. Kung itong mga party list na ito, tulad ni Akbayan, tulad ni Kabataan, Bayan Muna, si Gabriela, si Castro, no? Dapat hinuli nyo na. Sinampahan nyo na ng kasong mga terorismo. Nandiyan pa rin sila. Yun lang ang mali ni Duterte, no? Ngayon, yung anak, naging BP, ganun pa rin ang take niya. Kasi nga, itong si Castro at si Satur Ocampo ay nahuli. Correct me if I'm wrong, kung si Satur Ocampo yung kasama ni ito ring si Castro dun sa mga sinasabi lang child abuse, no? May kaso nga yan, nakaapila sila ngayon sa Court of Appeals. Pero sinasabi ng mga Duterte, tulad nung kay Sara na sabi, bakit nandito pa yung convicted child abuser na yan? O nga naman. O dapat pinahuli mo. Wala pang ipinag-uutos ang korte na convicted siya 'Di ba? Doon lang sa Davao. Mukhang ewan natin kung anong naging panuntunan doon ng Davao dahil doon kinaso iisipin natin, ano yan ng Duterte, belly week ng Duterte. O ngayon, naka-appeal. Dapat hindi pinakawalan ng korte. Di ba? Yun ang mali ninyo. Di ba? Sana, inayos nyo yung mga makakaliwang grupo na yan nung panahon ng tatay mo. Ngayon, they are the thorns to your side. Bakit? Sila, majority of them, they are the ones who filed for impeachment. Kaliwat kanan na yan. Baka may dadagdag pa mga kababayan, no? Antayin lang natin. Some of the complainants are members of Bayan Muna, the Alliance of Concerned Teachers, Kabataan Party List, Gabriela Women Party, Rise Up for Life and Rights, Kilusang Mayo 1, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas,
Bagong Alyansang Makabayan, ang dami to. Karapatan, Piston, other progressive groups, and other student leaders. Ito po yung nilalaman ng kanilang complaint. They argued that Duterte betrayed public trust by her abuse of discretionary powers over confidential funds, her disregard for transparency and accountability, and her dereliction of duty over her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberation. Matindi ito rin Dami rin nila So, wala yung graft and corruption dito tulad nung kila Dilima. Iba din pa yung bribery, iba din yun, no? Pero may betrayal of public trust. Okay? The betrayal of public trust evidence is in respondent's action represents a fundamental breach of the covenant between public servant and citizen. A breach so severe that it can only be remedied by her removal from office through impeachment with the penalty of permanent disqualification from holding public office. Ayun. May kasama dito, no? With the penalty of permanent disqualification from holding public office. Ito masakit. Pag ito na-impeach si Pusit, wala na Permanent disqualification from holding public office, wala na. Pati mayor yan, wala na. Hindi na. Pribado na lang siya. Mag-practice na lang siya ng law. Kasi magaling naman siyang lawyer Otherwise, kung siya ay madisbar. 3 po ang disbarment case niya sa Supreme Court. Una, yung yatang yung nambugbog siya. Pangalawa, yung sinabi niyang tanggalan niya ng ulo si Pangulong BBM. Saka si Apo Lakay, itapon yung labi sa West Philippine Sea. May nag-submit po ng disbarment. Yung huling-huli, yung kay Papa Gadon. Kailangan aksyonan ng Supreme Court yan. Diba? Wag upuan ng Supreme Court yan. Kasi pag na-disbar si Sara, ano na trabaho niya? Di home ekananay. Alam mo magandang trabaho ni Pusit? Pag na-disbar siya at na-impeach siya, alam nyo kung ano magandang trabaho niya? Bouncer. Mag-bouncer ka na lang. Oo, yan ang magandang trabaho mo, bouncer. O di kaya, mag-kojic ka na lang. Mag-kojic ka na lang. Ay nako, baka hindi naman siya tanggapin ng kojic. Antikristo siya di ba? Antichrist. Mamaya sabihin ko sa inyo bakit siya naging Antichrist It is time to put an end to the regime of fiscal impunity that has plagued the office of the Vice President since 2022. Ayun po ang sabi ng sa nila Grabe mga kababayan. Eto po. Sabi dito, this comes 2 days after advocacy group files an impeachment complaint against Duterte on December 2nd. So 2 days apart lang sila. Meanwhile, 2 lawmakers said the House of Representatives will process the impeachment complaint due to its constitutional mandate. Sa aking pagkakaalala, ang nagsabi po nito, itong 2 lawmakers na to, yung nagpa-press con, si Representative Geraldine Roman, ng Bataan po yan, at si Jude Asidre, Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Meanwhile, Secretary General Reginald Velasco will transmit all the complaints to the office of the Speaker. Kay Speaker Martin, kailangan nilang itakil yan mga babayan because it's in the Constitution. No? Pag may nagpasa ng article of impeachment, kung impeachment complaint, kailangan nilang idaan sa plenary, pagbotohan po nila. Dinggin nila yan. No? Ang problema, mamaya malalaman ninyo. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. The House remains steadfast in protecting public trust and ensuring that the democratic process is upheld. The office called on all parties involved to respect the legal proceedings and allow the process to take its course. Ano naman po ang take dyan ng Pangulo? Ang sabi ni Bersamin, walang kinalaman dyan ng Malacanang sa pagpapile ng mga impeachment complaint ng progresibong grupo. Sino mo magsasabing may kinalaman ng Malacanang dyan? Progressive group yan. Diba? Hate na hate nila ang Marcoses. Ibig sabihin, nag-connivance ang Pangulong Marcos at ang itong mga progressive group? No way. Binatikos nga nila si Pangulong Marcos, diba? Si Brosas at si Castro na
ini-interfere ng Pangulo, wag siyang makialam. Tama naman po yun. Wag kayong makialam, Pangulo. Kasi yan po, rule of law. Sabi mo, we have to follow the rule of law. Ngayong meron na pong nag-file ng impeachment, and then you better just not talk about it. No? Pero sabi nga ni Bersamin, wala kaming alam dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Tapos na may nag-file na. So yun na lang ang ano pang sasabihin ng Pangulo? Huwag nyo nang i-impeach? Hindi na pwede. Tulad nga po na sinasabi ko sa mga previous videos natin, yung opinion ng Pangulo is his opinion during na wala pang nagpa-file ng impeachment. Pero ngayon may nag-file ng impeachment, be quiet na yan. You have to follow the due process, the rule of law. Diba? Constitutional mandate ng Kongreso na dinggin yan. Ito lang po kasing mga senador na ito masyadong mga kupal Diba? Trabaho nyo yan. Diba? Isa sa parte ng inyong trabaho na bilang mambabatas ay dinggin. Dinggin. Ang impeachment complaint ay pinasa ng mga civic group ng isang netizen o grupo. Tapos tinanggap naman, in-endorse naman ng isang mambabatas. Kayo masyado kayong opinionated sobre, di ba? Nakiusap na ang inyong Senate President na huwag kayong magbigay ng anything na komento that will hamper, that will give a negative opinion about that impeachment complaint. Pero these freaking idiots na ibang mga senator, the likes of Bato, because of, hindi sila hindi muna nag-isip di ba? O baka hindi nila alam yung constitutional mandate niya na sila ang magiging judge dyan. Pag mayroon ka, pag may clouded na, bias ka na, meron ka ng kinikilingan, di ba? Parang yung Lady Justice, di ba? Kaya nga nakapiring yan, balance sila, magiging ganun sila They will be the judge. Ipo-forward yan ng House of Representatives kung they gathered votes to say impeach her. Ipupunta yan sa Senado and those 24 will be the judge. Paano pag ilan sa kanila? 2/3 sa kanila. Bago pa ma-receive yung impeachment complaint, may mga na sila. Clouded na. No? Hindi na fair yung magiging judgment nila. So therefore, it is not fair sa taong bayan. Di ba? Biruin nyo, sasabihin nila, divisive o whatever. Mamaya, makikita nyo kung sino-sino sila. Aside from them, Aside from them, tiyak. Yung iba dyan na senador na alam nyo naman nakakampi ni Pusit, hindi lang magsasalita yan. Pero you will know already that they are in favor for Sara Duterte. Ganun lang. Di ba? Eto po, isang balita sa politiko, idagdag lang natin ito, no? Sabi lang dito, House vows fair rules-based handling of Sara impeachment complaint. Ang nagsasalita po dito, si House Secretary General Reginald Velasco. Sabi niya, the House remains steadfast in protecting public trust and ensuring that the democratic process is upheld. Yun din yung sabi niya dun sa GMA, no? As mandated by Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3 of the 1987 Philippine Constitution, the House of Representatives will process this complaint in accordance with the rule of procedure in impeachment proceedings. So ayan po yung naisama rin natin sa isa nating video. Yung Article 11, Section 3, no? Accountability of public officers. Velasco stressed that his office will transmit to the Office of Speaker of the complaint. Ayan. The filing of impeachment complaints underscores the seriousness of the allegations and highlights the vital role of Congress in upholding transparency and accountability in government. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. Buti pa ito. Diba? Transparency and accountability and respect for the rule of law. Yung mga senador natin, ewan ko. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. The House remains steadfast in protecting public trust and ensuring that the democratic process is upheld. Yan po ang sabi ni Velasco. Yan lang kanyang statement. Nothing negative about it. No?
at least nagiging gitna siya because they want to follow what is based on the Constitution. Ha? Ito pa mga kababayan, meron pong dating mambabatas. Ang asawa nito ay member doon sa Committee on Appropriation. No? Ito po si former representative ng Marikina, Miro Kimbo. Ha? Ito po yung I believe asawa ito ni Representative Stella Kimbo. Anong sabi niya sa politiko? Too little time? Holiday break? 2025 elections could derail impeachment bid against BP Sara. Ito po hindi mambabatas. Kumbaga, pribado na ito Ha? Former Marikina representative. O, ayan lang ang sabi niya. Dito ito po yung interview niya sa Bilyonaryo. Okay? Drawing parallels to the 2012 impeachment trial of Chief Justice Renato Corona, Kimbo warned that the compressed timeline could hamper the case. It cannot have that pace because the election is forthcoming. Correct, tama naman siya, nag-agree ako. Congress will have a break on December and it will be a longer break because elections coming. So, ang liit ng window talaga. Parang magiging marathon ito. O kaya, yung mga re-electionist, wala silang time Mukhang may punto po Pero, ang gusto ng makabayan, ang gusto ng mga nag-file, bigyan natin ng malaking problema si Pusit. I-stress natin siya. Kasi bakit? Halimbawa, hindi mag-progress ito. Halimbawa, namatay, hindi nag-agree, hindi ma-impeach si Pusit. Antay lang sila ng 1 taon. Pwede ka ulit mag-file. Kasi sabi po sa Constitution, no concurrent yung bang, kumbaga, pumalpak, di ba? Hindi ka ulit pwedeng magpasa within the same year na nag-file kayo. Dapat antayin nyo ang 12-month grace period o 1 year. I don't think they can rest spreading it after the election because first of all, I think this is going to be a legal question whether you can extend beyond the... Ay, mali ito. Mali ka dito, former Representative Miro Kimbo. It is not the 18th Congress. It's the 19th Congress. Mali ka. Can you do that when the article of impeachment were filed during this Congress? Kimbo, who served as one of the private prosecutor in the Corona impeachment trial, asked. Kimbo's fellow trial prosecutor, Attorney Demetrio Custodio, echoed his concerns. There are many grounds. In one article, I expect there's going to be lots of witnesses whose testimonies will be based on evidence. I think for this trial, it might take a bit longer. Oo, marami to. Doon na lang sa yung bank secrecy, kailangan buksan yung mga account nila Dito magkakaalaman. Ako gusto kong malaman kung totoo po yung sinasabi ni Trillanes. At gusto kong malaman saan napunta sila Mary Grace Piatos, si Kokoy Belyamin, at kung sino-sino pa yung mga pangalan na ginamit nila. Baka mga late registration. Oo, mga kababayan. Jimeno chimed in, noting that post-election charges in Congress composition could complicate matter further. Ayan. Diba? Sila. Si Jimeno, siya po yung host doon sa Bilyonaryo. The composition of Congress will change by then. How can you have the same people? Even the Senate will change composition, so the impeachment court will change the judge. With the Duterte's family stronghold over Philippine politics, Kimbo admitted that even launching the trial is a tall order. Pero ano po ang sabi ni Trillanes, kung maalala nyo? Mahirap man, pero sisiguraduhin nating mananalo tayo. Buti pa si Trillanes, optimistic na optimistic. This is a political exercise. The prosecution might prepare to wrap it up quickly rather than risk digging it out. Ay, kailangan malaman natin yan, mga kababayan. Hindi basta-basta, Galing-galingan nyo naman. Kayong mga nagpasa ng impeachment complaint, kailangan mga solid evidence para walang kawala si Pusit, hindi yung takbo ng takbo, mga kababayan. Now, punta tayo dito sa isang quote card ng Impact Leadership na kung saan 4 pong senador ang ipinakita nila ng mga kaibigan, senators who publicly oppose impeachment. Kita nyo?
hindi pa dumarating yung impeachment sa kanila, hindi pa nga nagsisimula sa House, they publicly announced they are opposed with it. Clouded na yung kanilang magiging desisyon. May desisyon na ba kayo? Naboboto kayo no to impeachment after hearing all the evidences against Sara Duterte? After you hear all those mga kabalbalan niya, those mga ebidensyang present na patunay naman na meron siyang bribery, na gumawa siya ng graft and corruption, that she violated the Constitution. No pa rin? Kasi yan na, who publicly oppose impeachment. Publicly. Sinabi na ng inyong Senate President, para tayong sirang plaka dito, paulit-ulit. Sinabi na ni Senate President, as much as possible, refrain from commenting about that impeachment. Oh, pero hindi sila makapagpigil eh. Bakit? Eh, mga senator sila eh. Feeling din nila, they are so entitled and privileged. Bakit? Kami ang third highest leaders of the land eh. Di ba? Oh, pero ang tanong, sinong nagluklok sa inyo dyan? Ni simpleng instruction ng inyong Senate President you cannot follow? So therefore, ano rin kayo? Di ba? Eh di mga ano rin kayo, siga. O ito, tingnan nyo, sino dito? Si Jinggoy. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. O, ayun daw, divisiveness. Sino ba nag-una simula ng divisiveness na ito? Di ba? Bakit hindi kayo nagsalita ng ganyan nung tinitira ang ating Pangulong Marcos ng mga Duterte at nung mga kaalyado nila? No? Tahasan, publicly destroying the image, the character of the President, even his family. Trying to put him down and oust him at the Malacanang para maupusi-pusit. Ngayon ito, divisiveness. Matagal na tayong divided, mga kababayan. Kasi yung karamihan dyan ng mga nakaupo, lalong-lalo na sa mga ating mga national positions, after manalo, tanging personal interest lang nila ang sinusulong nila. Ano yan? O siyempre, kumpare ko yan. Mayaman yan, alta yan eh. Diba? Eto yan. Kailangan, kapitan ko yan. Ganon eh. Hindi na isusulong kung ano yung interest at tama para sa bayan at sa mamayan. Itong mga to malakas mang budol, mga kababayan. They don't have the political will to go against their friends, their families, no? Na alam nilang mali ang ginagawa. Ganyan po yan eh. Matagal na tayong divided. Diba? Gusto ng Pangulo mag-unite. Pero anong ginawa nitong mga Duterte at minions sila? Pinagplanuhan nila ang Pangulo eh. Nakisakay sila sa unity team, pero iba po plano nila. 2 months pa lang nakaupo ang Pangulo, they divided it already. Oh, kaya hirap na hirap ang Pangulo eh. Kaya nga sabi ng Pangulo, wag na i-impeach. Diyan na lang siya, wala naman siyang kwente eh. She is unimportant. Wala siya, napakaliit niya. Hindi nga siya gumagawa ng batas eh. Nag-aayuda lang siya ng ag-aayuda eh. Kumikita, puro pang ayuda. Kumikita ng hindi nagre-report ng tama. O ngayon may nag-file ng complaint sa kanya ng impeachment. Ayun ang sasabihin ninyo publicly. Why can you not hold your horses when you receive the impeachment case? Diyan sa upper house. Di ba? Ngayon, halatang-halata na kayo. Sana, ang problema dito, mga kababayan, only Nancy Binay is not running for re-election kasi tapos na yung term niya, term limit. Itong si Subiri, si Ejercito. Ano sabi ni Ejercito? It's hard to move forward if the top 2 officials are bickering because it does not give a good signal, especially in the international community. Bakit ngayon mo lang sasabihin din yan, Ejercito? Bakit hindi nyo batikusin itong mga Duterte at kanilang minions na patuloy na sumisira? Diba? Too late. Too late to be a hero? Ganon? Sabi naman ni Nancy Binay, hindi makakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. Sana hindi na po matuloy ngayon. Patay na. Obviously, it's going to be very divisive.
Sana walang gulo kasi ayaw po natin ng gulo at this point. Gusto nga po natin ceasefire muna. Paano magkakaroon ng ceasefire? Paano hindi magkakaroon ng peace? Kung yung kabilang kampo, panay ang bira. O tingnan nyo yung VP Presidente ninyo, nag-threat. Ayaw niyang aminin. Tingnan nyo yung ugali niya sa lower house. Para siyang matundoon. Tingnan nyo yung inugali niya sa Ifugao nung nagsalita siya. In the spirit of this holiday. Diba? Para po siyang si Grinch. The Grinch who stole this Christmas, sabi nila. Diba? Hindi siya marunong magpatawad. Hindi siya magpapatawad eh. O diba? Ayun ang classic example na sasabihin mo sa mamayang Pilipino. Huwag kayong magpatawad ha. Hindi uso yun. Napipilitan lang ako magsabi nito. Sabi niya pa eh. Napilitan lang siya. Kailangan kasing sabihin kasi Yuletide season. O. Kayong mga senador, nasaan ang inyong nasaan ang impartiality? Diba? Nasaan ang non-partisan? Pag ganyan-ganyan kayo, divisiveness, I don't believe that. Matagal na tayong divided, mga kababayan. No? Sabihin nyo lang kasi na kayo ay maka-Duterte. Puta naman, huling-huli naman kayo. O yung apat na yan, sino pang kakampi niyan? O nandyan si Bato, 5 na. Si Go, 6. Si Aimee, 7. Ha? Si Villanueva, 8. Yung magkapatid, 9. Yung mag-ina, 11. O wala na. Wala nang majority na boboto na i-impeach siya. Diba? Kaya malakas ang loob ni Pusit eh. Ha? Kaya ito, sinasabi rin ni Larry Gadon na as much possible, ipasa nyo na lang yan after mabuo na yung 20th Congress. At least doon, mahaba-haba ang panahon ninyo. Diba? O, ang problema lang dyan, yung budget deliberation eh. Kasi kailangan mag-deliberate na sila ng August yata para matapos ng September. Yung po mga timeline nila eh. Diba? O, kaya dapat mga kababayan, hindi nagsasalita ng mga ganito ang mga senador eh. Unsenator, mga unsenator like eh. Mga unstatesman, mga kababayan, nakakaasar. So yun lang po mga kababayan, no? Kita nyo, no? Ang dami talagang senador na papabor na hindi i-impeach si Sara Duterte because ang sabi nila, divisiveness. Sabi nila, nakakahiya sa international community. Sabi nila, babagsak ang economy, aalis ang mga investor. Hindi nyo ba naisip na yung ginawa ni Sara? Yung pagwawalwal niya laban sa 3 katao? Pinagtatawanan na po tayo doon tapos ganyan pa sasabihin ninyo. Siya ang naunang sumira, ang pamilya niya ang sumira sa gobyernong ito. They're trying to overthrow the legitimate presidency o leadership of President Bongbong Marcos Jr. Sinimulan nila yan. Hindi nyo nakikita? O ibig sabihin, ano nyo sa Duterte? Nakikinabang ba kayo? Tanong lang. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.